Hello everyone and hello travelers. So this is Aiza from Travel With Me Aiza, and today kasama ko ngayon si Gian at papunta kami sa Hacienda Designer Outlet Store dito sa Silang, Cavite. If you're like me who loves to shop on a discount and on a budget, then this is the place to be. This is located in Silang, Cavite, which is around a 1-hour drive away if you're coming from Alabang. So here is a list of their stores. I took this from the Hacienda Facebook page. Post nyo na lang para makita nyo kung ano-ano yung mga store na pwede nyong puntahan. Ito naman yung kanilang mga food options. Ayan! Hello guys! Nandito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo. So, pasensyahan nyo na. Hindi ako masyado nakapag-video dun sa mga loob ng store, no? So, masyado ata tayo nag-enjoy sa pag-shopping. So, I thought kasi na hanggang 8 o'clock siya. Dumating kami doon halos mga 5:30 na. So, parang nung pagkatapos kong videohan yung labas nung outlet, nag-shopping na talaga ako. So, ako, honestly, ako talaga yung nag-aya kay Gian na pumunta doon because talagang naghahanap talaga ako ng sapatos. So, first and foremost, naghahanap kasi talaga ako ng office shoes. Kasi ako yung tipo ng tao na very loyal ako sa isang brand. Ganun ako eh. I don't really have so many shoes, especially pang office. Pero I really invest on a good pair of shoes and normally on a very good brand, no? So, kagaya ako, before, nung bata kasi ako, madami akong mga sapatos na mga Payless, ganyan. Pero napapansin ko, nung nagsimula akong nung nagsimula akong bumili ng Payless, minsan 6 months pa lang, 1 year pa lang, nasisira na siya. And then, so one time, I went to the States, nag-premium outlet, shopping kami ng family ko, ng mga kapatid ko, and nagsimula akong bumili ng Naturalizer. Naturalizer kasi is a shoe brand na yung mommy ko, she really swears by. So, naisip ko, kung gusto siya ng nanay ko, sige, try ko din. And then, when I started, of course, obviously, mas mahal siya. Pero nung, because ang ganda ng mga styles niya, bumili ako ng 3. And sa totoo lang, kahit na mahal siya, yung 3 sapatos ko na Naturalizer, tumagal sa akin ng parang 6 years. Ganon. So, 6 years, 7 years. So, parang pag kukumpitin mo, instead na bumili ka ng madaming sapatos na mumurahin,
doon ko na-realize na may value pala talaga kung bumili ka ng medyo mas magandang brand kasi matibay talaga. So, the reason talaga ba't ako pumunta sa Hacienda kasi meron dong naturalizer. And one of the reasons bakit ko gusto si naturalizer kasi ang size nila is not just yung 8, 9, 10. Hindi lang ganun yung size nila. Meron din silang wide. So, ako kasi yung paa ko, malaki pa ako eh. Aside from the fact na malaki pa ako, wide yung paa ko. So, kaya gustong-gusto ko si 9.5 na wide ni naturalizer. Unfortunately, pagdating ko doon, wala na pala yung naturalizer. So, make sure na pagpupunta kayo doon, i-research nyo muna kung ano yung mga shops na nandun pa. Kasi sayang naman yung punta nyo doon. Kung pumunta kayo, tapos wala na pala doon yung talagang shop na pinuntahan nyo. But good thing is yung same shop kung nasan yung naturalizer before, meron din floor shine. So, sakto, may nakita ako kanina. Sobrang ganda. So, ito papakita ako. So, just to give you a background, no, kung gaano ba kalaki ang discount doon sa Hacienda. So, ito, nabili kong floor shine shoes. So, it used to be 7,999. So, 8,000 pesos siya. Nabili ko siya ng 5,500. So, yan, naka-discount tayo ng malaki. Again, maybe for some of you, sabihin nyo, sobrang mahal naman yung sapatos na yan. 5,500, no? Pero, floor shine eh, di ba? Tsaka at the same time, 8,000 naman siya originally. Tsaka, as I've said, konti lang talagang sapatos ko. Pero, pag ako bumibili ng sapatos, talagang sigurado ako na ang kinukuha kong brand talaga yung alam kong tatagal sa akin ng taon. So, ito siya. Ang ganda-ganda niya. Yan, pang office. And, floor shine. So, this is gonna be my first ever floor shine shoes. 8,000 pesos originally. Naging 5,500 na lang. So, yan siya. Ang ganda rin. Sakto rin siya sa akin. So, yan. Yan siya. Ang sarap niyang ilakad. Sakto yung fit sa paa ko. Kaya, very excited ako na gamitin. So, malamang this Monday, ito na yung susuotin ko sa office. And then, next is, bumili rin ako ng Onitsuka. Kung napanood niyo yung aking Osaka vlog, alam niyo po na mahilig ako sa Onitsuka. Going back, to what I say, I don't have a lot of shoes, but I invest on very comfortable and very good quality shoes. So, nagsimula akong bumili ng Onitsuka just a few years ago. Alam ko yung brand, tumatagal siya sa akin. And then, nag-Japan, bumili ulit ako ng Onitsuka. And now, bumili ulit ako. Now, sobrang ganda nito because this is, ayan siya. Ano tawag sa ganito? New Year, Chinese New Year edition siya. So, ang ganda kasi may kasama pa siyang tassel. Tapos, nagbigay rin sila ng free pair ng shoelace, pero puti. No? So, just in case na ayoko na nung pula, pwede ko siyang palitan nung just the normal, regular white shoelace. So, ito siya. Nabili ko to for only 3,049. Napakamura. Kasi, di ba, alam naman natin, Onitsuka normally 6,000 pesos to 8,000 pesos. May mga Onitsuka pa nga nang abot ng 9. So, nagulat ako kasi mas mura to dito sa Pilipinas kumpara nung pumunta ako sa Osaka. Kasi ang murang Onitsuka sa Osaka, nasa 5,000 pesos. So, ito 3,000 lang. And, I'm very, 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 very sure na tatagal sa akin to. Kasi talagang sobrang tibay ng Onitsuka. Tsaka, yung iba nagsasabi hindi daw masarap ang Onitsuka sa paa. But sa akin talaga, I have never had a problem with Onitsuka. Nung pumunta ako sa Osaka, nung nag 4-day solo adventure ako, Osaka, yung Onitsuka lang ang gamit ko. Hindi talaga sumakit yung paa ko. Nung nag-Macau kami nila Monica at saka ni Kevin, 3 days kung suot yung Onitsuka ko, hindi rin sumakit. Sige yan naman, ito ang binili. Bumili siya ng New Era na cup. So, fan kasi si Gian ng F1. So, bumili siya ng Oracle Red Bull na Racing Cup. So, ang original price naman nito, this is 2,300. No, 2,300 siya. Originally, nabili niya ng 2,001. So, sabi niya, minsan lang siya makakita ng ganitong klaseng cup. Hindi pa siya nakakita nito sa iba. Tsaka at the same time, medyo malaki. Kasi malaki ulo. Parehas sa malaki ulo namin ni Gian eh. So, yan. So, kasyang-kasya sa kanya. Tapos, nakabili rin ako ng pants. So,
So, ang maganda kasi doon sa baba ng hacienda, meron doon parang US outlet store. So, tapos ano siya, mga plus size. So, kumbaga pang US size, no? So, as you know, since nga malaki ako, it's very hard for me to find a good set of pants, especially office pants, na kasya sa akin, no? Dahil talagang malaki yung hips ko. So, yan, nakabili ako. Yung mga ganitong slacks lang. So, nakabili ako ng isang magenta. Nakabili ako ng isang gray. So, sana, isang gray. Ano lang to, yung normal lang na slacks. Gray, medyo dark gray nga ito. Tapos, isang black na slacks. So, maganda dito, may pockets din siya. Tapos, medyo malaki yung garter sa taas. So, medyo lumiliit ang ating kabilbilan na nag-girdle niya. And isang blue. So, apat na kulay ang binili ko. Talagang pang lahat ng klaseng damit. And ang maganda dito, since obviously factory overrun siya, it's only 199 pesos per pants. 800 pesos lang all in all yung apat. So, magkano lahat all in all ang ginastos ko? 9,400. Ang ginastos ko, 2 branded shoes, tsaka 4 na factory overrun na pantalon. Then sige yan, yun nga, yung 2-1 niya na cup na galing na sa New Era. So, maganda rin naman. So, yun. Honestly, sulit na yung pagpunta namin doon. Doon pa lang sa pantalon, sobrang sulit na. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo. Diba? Nagulat kayo na meron palang premium outlet shopping dito sa Pilipinas. Head on over doon sa Hacienda outlet store sa May Silang, Cavite. If you're from mga Alabang, from the south, it will only take 1 hour. Siguro if you're from Makati, it's gonna be 1.5 hours. Via Calax, pwede kayo. Via Slex, pwede. So, yun lang. I hope you enjoyed this vlog. Please make sure to like, share, and subscribe sa aking channel. And hit also the notification bell for more updates, travel adventures, and food adventures. Bye, guys, and safe travels!